Nakangiting sinabihan ni Tamaki si Shinji na huwag nang sayangin ang oras nila sa mga mahihirap at mas mabuti pang umalis na sila. Kasabay nito, inilabas pa niya ang kanyang dila at ipinahiwatig na tuyong-tuyo na ang kanyang lalamunan. Sa nakita ni Shinji, agad siyang namula at ipinaalam kay Tamaki na siya na ang bibili ng maiinom nito. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nagulat nang maraming tao ang nagsimulang magtakbuhan. Dahil may isang lalaking hindi sinasadyang nakadanggil sa kanya, galit niya itong pinagsabihan at tinanong kung saan ito nakatingin habang naglalakad. Sa gilid, napag-usapan ng dalawang babae na narinig umano nila na libre ang lahat ng inumin sa Star ngayong araw. Bagamat hindi sila sigurado kung totoo ito, nagpasya silang pumunta at alamin. Sa narinig na iyon, hindi napigilan nina Shinji, Shouta, at Tamaki ang magulat. Agad na lumapit si Shinji sa isang tindera upang kumpirmahin kung totoo ngang libre ang lahat. Kinumpirma naman ng tindera na libre nga ang lahat ng produkto at ipinaliwanag na sasagutin ng isang customer ang lahat ng gastusin sa araw na iyon. Sabay turo niya kay Matsushima Yuto. Ipinaalam naman ni Matsushima Yuto sa lahat na dahil mainit ang panahon, malaya silang uminom hanggat gusto nila. Sa narinig na iyon, agad na nagpasalamat ang mga tao sa kanya. Pagkatapos, lumingon si Matsushima Yuto kay Saki at tinanong kung masarap ba ang kanyang iniinom. Ipinahiwatig naman ni Saki na medyo mapait ito. Hindi nagtagal, lumapit si Shinji kay Matsushima Yuto at tinanong kung ano ba talaga ang binabalak nito. Kalmado lamang siyang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang problema at kung nag-aalala ba ito na baka wala nang matira para sa kanya. Idinagdag pa niyang kung magpapasalamat lamang si Shinji, handa rin siyang bilhan ito ng maiinom. Ngunit naiinis na ipinahayag ni Shinji na hindi dapat umasta na parang mahalaga ang isang mahirap na tao dahil lamang sa ilang sentimo. Dagdag pa niya, hindi niya kailanman iinuman ng ganoong klaseng murang kape at para sa kanya, kahit mga aso sa ibang bansa ay hindi iinom ng ganoong uri ng inumin. Pagkasabi niya noon, bigla siyang natigilan nang mapansin ang masasamang tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Tahimik lamang siyang tiningnan ni Matsushima Yuto at tinanong kung pinakikinggan ba nito ang kanyang sarili. Galit na itinuro ni Shinji si Matsushima Yuto at ipinahayag na hindi niya kailangan ng inuming ibinibigay ng isang mahirap na tao na hindi pa man lang nakakapunta sa ibang bansa. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ng mga taong nakarinig ang kanilang galit. Napagtanto nilang hindi lamang si Matsushima Yuto ang minamaliit ni Shinji, kundi maging silang lahat. Agad siyang nilapitan ng isang lalaki at pinagsabihan na mag-ingat sa kanyang pananalita, habang ang iba naman ay pinuna ang kanyang pagiging mayabang gayong wala naman siyang inilalabas na pera. Hindi nagtagal, nagsimulang pagbuhatan ng kamay ng mga tao si Shinji dahil sa kanyang asal. Habang nakahandusay siya sa sahig at patuloy na nakatatanggap ng mga suntok at sipa, desperado niyang tinawag si Shouta upang humingi ng tulong. Nang marinig ito ng isa sa mga tao, agad nitong tinanong sina Shouta at Tamaki kung kasama ba nila si Shinji. Sa takot na madamay, mabilis na itinanggi ng dalawa na may kaugnayan sila rito. Lumapit naman si Matsushima Yuto kay Shinji at ipinaunawa rito na huwag nitong isipin na kaya nitong mapalapit kay Saki gamit lamang ang kaunting pera. Pagkatapos noon, nagsimula ng maglakad sina Matsushima Yuto at Saki upang umalis sa lugar. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Saki na tanungin ang kanyang kuya kung ayos lang bang gumastos ito ng ganoon kalaki para lamang mamigay ng libreng inumin. Ngunit buong kumpiyansang ipinaalam ni Matsushima Yuto na para sa kanya, maliit na halaga lamang iyon at hinding-hindi niya hahayaang maliitin ng sinuman ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Saki ang mapangiti at napagtantong talagang napakagwapo at kahanga-hanga ng kanyang kuya na si Yuto. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na sila ng airport. Habang naglalakad, muling nagpakita ang system ni Matsushima Yuto at ipinaalam dito na natapos na niya ang mission at naibigay na ang kanyang reward.
Sa nakita niyang iyon, napaisip si Matsushima Yuto na muntik na talaga siya, dahil hindi niya inaasahang kahit bilhin pa niya ang lahat ng benta ng Star sa isang araw ay hindi pa rin ito aabot sa 1 yen. Habang hawak ang pil na ibinigay ng system, naisip niya na dahil sa investment ni Branch Manager Fujiwara, sa wakas ay natapos din niya ang mission. Matapos niyang lunukan ang pil, muling ipinaalam ng system na ang kanyang stamina ay nadagdagan at ngayon ay 3 beses na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong tao. Pagdating nila sa hintayan ng mga sasakyan, agad na tinanong ni Saki kung nasaan na ang taxi na kanilang tinawag. Agad namang inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone at tinanong si Saki kung ano ang plate number nito. Ngunit sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan dahilan upang mapahanga si Saki sa sobrang ganda nito. Nang ibaba ng driver ang bintana, agad nitong tinanong si Matsushima Yuto kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinaliwanag naman ni Matsushima Yuto kay Manager Yanagi na sinundo lamang niya ang kanyang kapatid at balak niya itong ihatid sa dormitoryo ng unibersidad. Agad namang tinanong ni Saki si Matsushima Yuto kung kilala nito ang babae. Sa narinig ni Manager Yanagi, agad nitong pinaalalahanan si Matsushima Yuto na mayroon itong mahalagang project presentation sa hapon. Dahil doon, saka lamang naalala ni Matsushima Yuto ang bagay na iyon kaya napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Napaisip siya na kahit hindi na siya naghihirap sa pera, ilang buwan din niyang pinaghirapan ang project na iyon. Agad namang sinabi ni Saki na huwag na siyang mag-alala sa kanya at unahin na lamang niya ang kanyang trabaho. Dagdag pa nito na sayang naman kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong makatrabaho ang isang magandang babae. Sa narinig na iyon, agad na tinanong ni Matsushima Yuto si Saki kung ano ba ang pinagsasabi nito at nilinaw na wala namang namamagitan sa kanila ni Manager Yanagi. Narinig naman iyon ni Manager Yanagi kaya agad nitong tinanong si Matsushima Yuto kung may sinabi ba ito. Dahil dito, mabilis na umiling si Matsushima Yuto at nagtanong na lamang kung maaari ba siyang sumakay sa sasakyan. Sa kanyang isipan, naisip niya na matagal na rin siyang namroblema sa pera kaya kahit maliit lamang ang sahod, ayaw pa rin niyang basta pakawalan ang trabahong ito. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na sila sa sasakyan at nagsimula na rin ang kanilang biyahe. Habang nasa daan, pinaalalahanan ni Manager Yanagi si Matsushima Yuto na balikan muli ang mga materyales para sa presentation habang may oras pa siya. Ipinaalala rin nito na narito na ang kanyang kapatid kaya mas kakailanganin niya ng pera, at kapag naaprubahan ang project na iyon, makatatanggap siya ng bonus na aabot sa 100 yen. Habang nakatingin sa kanyang cellphone, sinabi ni Matsushima Yuto na alam naman niya iyon. Gayunpaman, pakiramdam niya ay para siyang nahuhulog sa mga pakulo ni Manager Yanagi, ngunit pagbubutihin pa rin niya ang kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ni Manager Yanagi ang kanyang hita dahilan upang mabitawan niya ang kanyang cellphone. Dahil dito, agad niya itong sinabihan na tumigil na sa pang-aasar at mag-focus na lamang sa pagmamaneho at tumingin sa daan. Ngunit ngumiti lamang si Manager Yanagi at sinabi na dapat pa nga siyang matuwa dahil siya mismo ang inaakit niya sa mga pakulo niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang kumpanya. Pagpasok pa lamang ni Matsushima Yuto sa loob, agad siyang sinalubong ni Ogata Kusok, ang bayaw ni Manager Kawai, at inutusan ang mga tao roon na itapon ang lahat ng gamit ni Matsushima Yuto. Dahil dito, agad na tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila. Ipinaliwanag naman ni Ogata na wala na siyang pwesto sa Development Department dahil simula sa araw na iyon, siya na ang papalit sa kanya ayon mismo sa utos ni Manager Kawai. Sa seryosong mukha, sinabi ni Matsushima Yuto na isauli nito ang nararapat na sa kanya. Ngunit tila hindi ito nasiyahan at tinanong pa siya ni Ogata kung bakit niya naman iyon gagawin. Dagdag pa nito na mukhang gusto pa yata niyang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng suntukan. Kasunod noon, naghanda si Ogata na sampilan si Matsushima Yuto.
Ngunit bago pa man tumama ang kanyang kamay, mabilis itong nahawakan ni Matsushima Yuto at agad siyang binaluktot mula sa likuran dahilan upang mapasigaw si Ogata sa matinding sakit. Habang hawak ang kanyang braso, hindi mapigilan ni Ogata na magtaka kung kailan pa naging ganoon kalakas si Matsushima Yuto. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki ang dumating at inutusan si Matsushima Yuto na bitawan ang kamay ni Ogata. Pagkatapos ay itinuro siya nito at ipinaalam na napagdesisyonan niyang ibigay na lamang kay Ogata ang presentation dahil sa tingin niya ay hindi sapat ang kakayahan ni Matsushima Yuto para rito. Sa narinig na iyon, galit na tinanong ni Matsushima Yuto kung kukunin ba nila ang project na siya mismo ang bumuo mula sa simula sa huling sandali. Naiinis namang sinabi ni Manager Kawai na kung may problema siya sa desisyong iyon, maaari na lamang siyang umalis sa kumpanya. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, may malakas na hamampas sa mesa. Ang taong iyon pala ay si Manager Yanagi. Agad nitong sinabi na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon dahil si Matsushima Yuto ang nagplano at bumuo ng project na iyon mula umpisa, at walang sinuman ang maaaring pumalit sa kanya.